Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin, ang ating Vice President ay nagdeklara na po na siya po ay tatakbo sa 2028 bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, at bagkus, mga kababayan, napakarami na pong maingay at bigla pong nawala ang issue sa West Philippine Sea at napunta naman po ngayon sa Vice President. Lalo-lalo po ito po mga salot at pahirap sa ating bansa umano. Mga kababayan, umpisahan na po natin at syempre po isama po natin komentuhan yung kanila pong pambatong presidente. Hindi po ba? Ito po, umpisahan po natin sa tagapagsinungaling umano ng palasyo. Mga kababayan, ito po, nag-uumpisa na po silang mamulitika at talagang doble kayod na po silang lahat. Doble kayod na po, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. May kaso, wag yun ang pag-usapan yan. Kasi ano siya, siya yung nangunguna sa survey, tatakbo yung pagkapangulo. So in other words, wag yung gipitin. So kahit may kaso, kahit may issue ng panlulustay, wag nyo nang pag-usapan. Diba? Daalin nyo na lang sa eleksyon. Tama ba yun? Pag mayroong dapat panugutan at mayroong issue about panlulustay, may issue about sa hindi pagtatrabaho, dapat punahin. Diba? Yun lang yun mga kaklear. So lumalabas sa tingin ni Attorney Enzo and Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, planado. Ayan o, planado pala ang Sara Surge. Ito pala ang totoo sa surveys at propaganda na malakas daw si Sara. Ganon. Ayan, mga tamay. Nag-uumpisa na po silang May kaso. siraan ng siraan at itwist na itwist po. Ang issue po ng pagnanakaw ay puro po sa kanila. Tumatama at doon po tinutumbok, mga kababayan. At yun ang nakikita ng taong bayan. Kung sino po ang tunay na mga magnanakaw. Hindi po ba? Isunod na po natin mga tambay. Ito pa po. Lahat po sila ay maiingay na. Ito pa po mga kababayan. Pakaiingay na po. Natatakot na po kasi eh. Hindi po ba? Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Na hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Na hindi na tayo Nakita mo, nagulat Tambay? sa pagdedeklara ni Nakita nyo po, mga matitindi po mga credential ng mga tao na yan. Matagal na pong naglingkod yan sa ating bansa. Hindi po ba? Napakarami pong issue ng tao na yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po pagdating sa prutas na saba. Hindi po ba? Ito pa po mga tambay. Isama pa po natin na bigla pong umingay bigla. Matagal nang maingay ito. Kaya lang, nung nagsalita po ang ating Vice President, talagang nakareact agad mga babayan. At talagang ibinubuhos po nila ngayon ang kanilang mga propaganda para sa pagpapabagsak sa Vice President. Gamit po ang malalaking mainstream media yata, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Ito pa po, yung mga salot. Yung mga salot po ng ating mga anak ay nadadala pa sa bundok. At pagka minalas-malas na chuchugi na batang-bata. Hindi po ba? Pero wala pong pakialam dito ang human rights sa mga grupo na ito. Diyan ka bibilib sa mga hayop na ito umano. This is a distraction. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot?
Umani ng pagbatikos mula sa mga endorser ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang anunsyo nitong pagtakbo sa 2028 national elections. Ayon sa Makabayan lawmakers, hindi ito ang dapat na inaatupag ng pangalawang Pangulo, kundi ang pagtugon sa mga aligasyon ng katiwaliang ibinabato laban sa kanya dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Endorser ng unang reklamong impeachment laban kay VP Duterte ang Makabayan lawmakers. It may also be a desperate attempt to divert attention away from the real issue. That is the questionable use of the confidential intelligence funds of the OVP and the DepEd budget. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pamumulitika at pananakot ang layo ni VP Duterte sa tinatawag nitong premature declaration. Ngunit naniniwala itong matutuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na tatakbo siyang presidente. Well, I'm sure kasama yon sa kalkulasyon niya. Sino raw po namumulitika? 2026 na raw po nagdeklara na tatakbo presidente. Sila po ba? 2022 pa nga lang, nag-uumpisa na eh. 2023, nag-uumpisa na. Hindi po ba hanggang ngayon, talagang alam mo yung mga sinungaling na tao kailanman hindi magsasabi ng katotohanan. Hindi po ba basta mga sinungaling umano. At ito po yung kanila pong pambato. Ito po yung napakabuti po at walang bahid ng korupsyon kahit po 5. Wala po siyang insertion, wala po siyang issue sa PhilHealth, at wala po siyang issue na siya po yung nagbabayad ng mga witness. Wala po. Malinis na malinis po itong pambato po nila, mga kababayan. At nakaitim din, ha? Nakaitim din. Yan po mga kababayan. Panoorin po natin. Yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Ma'am, yung announcement ni VP Sara today. Nakita niyo mga tambay? Anti-corruption. Pero tahimik po sa korupsyon na administrasyon. At tahimik po siya sa kanyang mga insertion na hindi bababa sa 3 billion. At tahimik rin po siya sa issue ng PhilHealth. Mga kababayan, tahimik po siya sa lahat, mga kababayan. Pero anti-corruption siya. Unbelievable. Nakita nyo po mga tambay, ang mga bigla pong nabago po ang ihip ng hangin, mga kababayan. Ngayon, ang Vice President po naman ang pinagtutulong-tulungan nila. Ito po yung matagal na naman nilang pinagtutulungan. Kaya lang nakita nyo po, basta nagsalita po ang Vice President, grabe po ang reaksyon nila agad. Grabe. Talagang hindi po sila mapakali. Hindi po mapakali ang kanilang mga puwet. Dahil nga po kasama na po ang takot. Kasama na po kasi ang takot dun eh. Dahil pag naupo po ang Vice President Sara Duterte, lahat po ng mga pinagsasabi nila lahat,
sa kanila po tumatama yun. Magmula po dito sa tagapagsinungaling umano ng Malacanang, sa kanya po tatama yan. Pag naging ang vice president po ay naging presidente, lalong-lalo po si Dilima. Sa kanya po tatama lahat ang sinasabi niya pag naging presidente ang vice president. At lalong-lalo po ang Makabayan Black. Hindi po ba? Mga kabayan, dahil alam naman po natin, ang confidential intel fund ng vice president ay sa makakaliwa. Halos ginamit ang kanya intel sa mga makakaliwa, sa mga terorista, sa mga pulburon lord. Hindi po ba? Pati sa mga smuggler. Kaya nga alam niya eh. Kaya nga pati mga smuggler, pati ang mga pogo, kung sino ang mga sino nagpoprotekta sa mga pogo at sino ang mga may pogo sa panahon ngayon, alam ng Vice President. Hindi po ba? Pati nga si Tambaluslos pinangalanan niya. Dahil nga alam niya. Dahil doon sa nagamit niya na confidential intel fund. Hindi po ba? Kaya nga alam niya na grabe ang korupsyon. Hindi po ba? Talamak ang korupsyon. Hindi po ba? At lalong-lalo po si Risa Hontiveros. Sa tingin nyo, pag naging presidente ang VP Sara, makakalusot ito? Makakalusot po ang mga pinagagawa nito? Sa tingin nyo, hindi bubuksan ng Vice President ang mga issue nito? Lalong-lalo yung ginawa niya sa kanyang mga insertion, allocable, mga ghost project na hindi natapos. Meron man, hindi naman natapos. At bilyon-bilyon ang nahawakan niya. At may issue pa siya sa PhilHealth na pinababalik ng COA. Hindi po ba? Hindi raw po ito naibalik ayon pa mismo nung panahon na si Iris Sylvester ay binabati ko siya. Hindi po ba? Si Tulpo. Mga kababayan. At napakarami pang issue niyan. Si Hontiveros. Mga kababayan. Hindi po ba? Lalong-lalo na yung tanim witness na ginawa kay Kibuloy. Issue po yan. Mabubuksan yan. Hindi po ba? At kulang pa po yan. Wala pa po dyan si Tonyo. Mga kababayan, si Tonyo, sa tingin nyo si Tonyo makakaligtas? Si Tonyo? Yung pambansang sundalong kanin umano? At yung pambansang asong ulol daw po umano? Sa tingin nyo makakaligtas po yan? Lalong-lalo po yung grupo ng mga kaliwa, si Conti. Yung grupo kasama sila Conti. Ayan, sila Gadon. Makakaligtas po ba yan? Lalong-lalo po yung nasa Malacanang. Makakaligtas po ba sa investigasyon yan? Pag naging Pangulo ang Vice President? Lalong-lalo po yung mga politiko na markado ng Vice President at yung nasa DILG, Ombudsman, di ba? At DOJ, at pati sa kasundaluhan na may mga issue ng korupsyon yata. Sa tingin nyo, makakaligtas din yan? Kaya nga po, sanib puwersa na po itong mga ito. Kaya nga po, ang tangi lang po, ang nag-iisa lang po na napakalakas na suporta ng Vice President. Nag-iisa lang. Ano po yon? Taong bayan. Yung suporta ng majority ng taong bayan. Nag-iisa at napakalakas na suporta ng Vice President. Kasama pa ang majority ng mga OFW. Majority ay suporta sa Duterte. Yan po ang number one yan. Number one na suporta na matatag at hindi iniiwanan ang Duterte o ang mga Duterte ng majority ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po napakalakas po ng Vice President Lalong-lalo po sa sinasabi pong salaylayan. Hindi po ba? Sa mga tinatawag po na katulad po nating may hirap. Di po ba? Talagang nadarama po natin may hirap kung paano po magtrabaho ang mga Duterte. Hindi po ba? Hindi po sila maka-oligarkiya o maka-oligarko at hindi po sila mga trapong politiko. Hindi po sila trapo. Totoong tao po sila at totoong lingkod bayan po sila. Di po ba? Dahil pare-pares pa tayong buhay at nakita po natin kung paano sila maglingkod.
Kahit po sa local government, kahit po sa kanilang syudad, sa Davao City, makikita mo kung paano sila maglingkod. Hindi po ba? Sumasalamin ang kanilang syudad kung paano sila maglingkod. Sumasalamin. Dito po ba sa mga tao na ito? Katulad po ni Claire, na tagapagsinungaling daw po umano. Ano po sumasalamin? Ano po sumasalamin sa kanya para ipagmalaki sa mga Pilipino? Lalong-lalo po si De Lima. Ano po ang sumasalamin kay De Lima para po siya po ay hangaan ng mga Pilipino? Ano po sumasalamin kay De Lima sa kanyang paglilingkod? Naging senadora po yan, naging congressman ngayon, at naging nakahawak po yan ng mga departamento ng gobyerno matagal na, panahon ni Pinoy. Ano po ang sumasalamin? Lalong-lalo po sa Makabayan Black. Ano po sumasalamin na matatandaan ng mga Pilipino na nagawa po nito nung grupo ng Makabayan Black? Napakarami pong pera ang hinahawakan yan. Matagal na panahon na. Panahon pa ni Cory. Hanggang ngayon, yung party list na yan, daan-daang libo po ang nahawakan yan. Ang budget po ng isang party list ay hindi po bumababa sa 150 o 100 million sa isang taon. Ano po ang sumasalamin sa taong bayan na nagawang kabutihan yan para sa taong bayan? Meron po ba sumasalamin? Maganda po ba? Matatandaan po ba ng taong bayan ang kabutihang nagawa ng mga lingkod bayan na ito? Yang grupo ng Makabayan Black? Hindi po ba? Lalong-lalo po si Risa Hontiveros na nangangarap maging presidente ng bansa. Ano po ang sumasalamin na kabutihang ginawa ni Hontiveros sa mga Pilipino? Ano po? Meron po ba sumasalamin? Siya po ay laban sa korupsyon, oposisyon. Sumasalamin po ba sa panahon ngayon ang pagiging oposisyon niya at pati ang paglaban niya sa korupsyon? Sumasalamin po ba ngayon? Nakikita po ba ng mga Pilipino? Nakikita po ba natin na sumasalamin? Nakikita po ba natin na talagang lumalaban siya? Nanggagalaitin po ba siya sa korupsyon? Mga kabayan, binubunyag niyo po ba ang korupsyon ngayon na administrasyon na katulad po ng ginawa ng Vice President? Na talagang hayagang pinagmumura niya ang pahirap at magnanakaw sa ating bansa. Pinagmumura ng ating Vice President. Hindi po ba? Itong mga tao na ito, sino po ang mga kinampihan? Mga kababayan, sino po kinampihan ng mga grupo na ito ngayon? Si Hontiveros, si De Lima. Yung tagapagsalita, alam naman po natin, yung kain suka rin po yun, umano. Lalong-lalo po Makabayan Black. Nakita nyo po, yan po ang number 1 kain suka. Yan po ang number 1 humihiyaw sa karsada, yung mga grupo na yan, grupo nila Hontiveros, ibagsak ang diktatura o mga diktador na mga Marcos, mga kriminal, magnanakaw. Pero ngayon, sila po mga tagapagtanggol yata, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi nga po natin, sino-sino po ba ang makakain suka? Hindi po ba? Hindi po katulad ng Vice President, lahat po sila. Lahat ng mga magnanakaw, lalong-lalo yung nasa mataas, yung pinakamataas, minumura niya, galit na galit siya. Katulad po nito mga tamay, kung paano po siya magalit, lalong-lalo po doon sa mga magnanakaw na sinisira ang pangalan niya. Ibalik tanaw po natin ito. Breaking news, Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Kaya po, nawala po mga kabayan. Ayun po natin, tingnan po natin ulit. Baka po napalitan na. Nabura na yata mga kabayan. Dahil alam naman po natin na yung galit ng ating Vice President. Amada mia, amore mio. Hanapin natin. Nawawala eh. Baka naman na nakalayo na mga kababayan. Dahil nga yan po ay buburahin po nila mga kababayan. Siyempre po, kasiraan po nila yan eh. Hindi po ba? Ayan, hindi ko na po makita mga kababayan. At syempre po, ito po, tingnan po natin kung ano style po ng makain suka. Ito, may nakita ko isa. Ewan ko kung active pa ito mga kababayan ha. Tingnan natin.
Hindi na, eto. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre, Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. No. Urgent. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. Nakita niyo mga tambay? Sa panahon po ni PBBM, mamaya nangyayari po ang grabing korupsyon nung hindi pa po siya Yusek. Nakita niyo pa mga tambay? Katindi. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Kaya nga po nung mga nakaraan, hindi ko na po kasi makita. Hanapin natin sa mga susunod na araw, mga kabayan, yung galit ng ating Vice President sa mga magnanakaw na ito. Hindi po ba? Hindi naman po titigil to mga kababayan. Hindi po titigil to hanggat hindi po natatapos ang termino nila at marami pa pong gagawin po yan. Hindi po natatapos sa ganyan lang po paninira ang nakikita po natin na mga plano po ng mga tao na yan. Dahil nga po hindi po nila magugustuhan na ang Vice President ay maging presidente. Dahil po unang-una mawawala po sila sa Pilipinas. Kasi kung hindi po sila aalis, baka po makulong silang lahat. Hindi po ba? Kaya nga sinabi ng ating Vice President sa kanyang talumpati, marami po sa kanila ang may hawak na maraming pasaporte. At karamihan pa ay meron golden visa na katulad ni Saldico na napakahirap ng pabalikin. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, mga kabayan, 100% po totoo yun. Yung gumawa po ng pahirap at pasakit, pagnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo na pinapatay mo ang future ng mga susunod na henerasyon ng ating mga kabataan, pinapatay mo dahil pinahihirapan mo na ang mga Pilipino at ibinabagsak mo na ang Pilipinas, lalong-lalo po ang ekonomiya. Binabagsak mo na. Ano pa mangyayari sa susunod na henerasyon ng ating bansa sa mga paglilingkod ng mga kawatan na ito? Hindi po ba? Kaya hindi po titigil lahat ng mga taong ito, katulad po nito. Ito pong malaki po yata ang natatanggap dahil nung hindi pa siya Yusek, ay grabe po. Kitang-kita niya po ang pagnanakaw ng administrasyon. Pero nung naging Yusek na po siya, iba na po. Naging tagapagsinungaling na po siya umano. Hindi po ba? At alam naman po natin ang grupo ng mga kaliwa at sila Dilima at si Hontiveros, puro magkakasama naman po yan umano. Sa grupo na yan, hindi po ba? At marami pa po yan. Wala pa po dyan sila Kiko. At ang grupo po ng mga liberal, pink, at yellow, at si Tonyo, yung nabanggit po natin. At siyempre po yung napakarami pa sa mainstream media at social media. At idagdag na natin ang mga pulburong lord, mga politikong magnanakaw, mga oligarkiya, mga sindikato, hindi po ba? At napakarami pa na sila po ngayon ay magkakasama dahil kung makakabalik ang Vice President o ang isang Duterte, lahat po sila ay hahabulin ito, lalong-lalo po pagdating din sa buwis. Hindi po pwede sa mga Duterte na hindi ka magbayad ng tamang buwis. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang ating po kinumentuhan na sabay-sabay po. Talagang iisa po ang script. Iisa po ang script na mga hayop na ito umano kung paano po nila sirain at pabagsakin ang Vice President na pinakamalakas na kandidato at magiging presidente ng bansa. Kaya nga po ang lagi natin sinasabi, lipad ng napakataas ang agila ng Mindanao, ang agila ng Davao City. Lipad. At pagdapo nito ay nasa Malacanang na, mga kababayan. At patuloy po natin na ipagdasal, mga kababayan, pag magsama-sama po tayo sa ating mga dasal na maingatan po at mailayo sa kapahamakan ang mga Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Mailayo po sila sa kapahamakan, lalong-lalo po sa dami na nag-i-interest po na sila po ay gawa ng hindi maganda at pabagsakin.
mailayo po sila. Salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At maraming salamat din po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa inyo po mga komento, like and share. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Reyes ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po, shoutout po sa inyo lahat. At tayo po mga tambay ay ingat-ingat po. Mag-ingat po tayong lahat at tis-tis mo muna tayo mga kabayan. Dahil hindi naman po sila panghabang buhay sa mga posisyon nila. At darating din po ang panahon na kailangan po nila magbayad sa mga Pilipino sa ginawa po nilang kabalbalan at pagnanakaw sa ating buwis. Tis-tis lang po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye po muna. Paalam.